Hi guys, welcome sa bago kong build guide for Monk. This is the Freezing Monk build. So, explain ko sa inyo agad yung mga gamit na kailangan nyo, mga changes sa 2.2. And then, after ipakita ko sa inyo yung mga gears, then we go for the skills on battle. Okay? So, para sa mga nag-request para dito sa build guide ko, so ito na yung para sa Monk build. Okay? So, we start on the first set na kailangan natin makuha. Okay? So, that will be the Raiment of Thousand Storms at binago nila ito sa 2.2. So, unang-una, kailangan natin ng mga parts. Kung ano yung mga parts na kailangan natin, that will be head, the feet, legs, hands, shoulders, and chest. So, para sa build guide ko na ito, importante na makuha ninyo yung 6 na 6 set piece. Okay? So, ano yung bago dito sa 2.2? Unang-una, for 2 set bonus, your spirit generator have 25% increase attack speed and 300% increased damage. So, meron tayong dalawang bagay na tatandaan dito. So, meron tayong spirit generator at meron tayong spirit spender. Okay? So, ito yung atake natin na ito yung spirit spender generator natin. At yung dashing strike naman natin, yan naman yung tinatawag natin na spender. So, ito yung generate ng spirit or ng mana. At yung dashing strike naman, yung gumagastos. Okay? So, that will be spender. Okay? And we go for generators. Okay? So, unang-una, yung spirit generator natin have 25% increased attack speed. Mas mabilis yung spirit generators natin. And then 300% increased damage. Okay? And then we go for the fourth set bonus. Dashing strike spends 75 spirit. So, medyo magastos siya, but refunds a charge when it does. So, meaning to say, kapag nagda-dash tayo, nare-refund siya. So, hindi na uubos yung dash natin as long as meron kang spirit. So, as you can see at the at our spirit here, hindi siya nawawala. Pero kapag wala ka ng mana, nauubos na siya. What you ask is impossible. Okay? So, make sure na lagi kayong merong mana or spirit para hindi siya nauubos. So, since meron tayong generator, yun yung combination niya. It's all about generator at saka spender. Okay? So, at yung pinakamaganda dito sa binago nila is your spirit generator increase the weapon damage of your dashing strike to 12,500% for 6 seconds. So, biruin mo yun, 12,000% 12,500% dashing strike damage. At yung dashing strike damage natin, or dashing strike, yun yung ginagamit natin na spender. So, yun yung pinaka-main atake natin. Napakalakas, ima-maximize natin yan. So, we focus on those two attacks. Okay? So, kailangan makuha ninyo yung 6 na set. So, that will be the headgear, chest, shoulder, hands, and then yung sa legs and feet. Okay? So, pumunta tayo sa pangalawang kailangan natin na set. Binago nilang Bastion of Will. So, that will be 2 rings. Okay? At para talaga, parang ginawa to para dito sa or partner talaga to sa Raiment of Thousand Storms. Bakit? When you hit a resource generating attack, your primary skill deal 50% increased damage for 5 seconds. So, 50% increased attack damage nung generator mo. Yan. Okay? At ano pa yung second, ano pa yung makukuha natin dito? When you hit a resource spending attack, deal 50% increased damage for 5 seconds. So, additional damage na naman sa ating dashing strike or kahit anong spenders natin. So,
Punta naman tayo sa bagong item sa 2.2. Ito yung Spirit Guards. At anong bago dito? Your Spirit Generator reduce your damage taken by 37%. So, ibig sabihin, kapag gumagamit tayo ng Spirit Generator, nakikita nyo ba yon sa lower left hand corner? Okay, umiikot siya. Mas tumataas yung toughness natin dahil kaya itong i-up yung pinakasagad nito is 40%, so I got 37% dito. Okay? So, para naman to sa Spirit Generator. Okay? So, we go on Amulet. Okay? Para sa akin, ang Amulet ko, Hellfire Amulet pa rin dahil meron tayo ditong libreng passive. Okay? So, we go on Belt. Sa belt, pwede kayo mamili na kahit na anong gusto nyo. Pero I go for Witching Hour. Dahil sa Witching Hour, meron tayo ditong critical hit damage. Siya lang yung belt na may critical hit damage. Okay? And we go for the weapon. Okay? So, paborito ng bayan to ngayon. Chance to double your attack speed when attacking. So, habang umaatake ka, ayan, bumilis na. Yan yung epekto nung Flying Dragon. Okay? So, yun lang yung mga items na kailangan natin sa build na to. That will be the Freezing Monk, and we focus on cold damage. Okay? So, quick recap ko lang para ma-maximize niyo yung lakas ng monk ninyo or ng build ninyo. Okay? So, for the headgear, Dexterity and Vitality, then Critical Hit Chance, then nilagyan ko to ng gem for cooldown reduction 12.5. So kailangan natin ng cooldown reduction dito sa build na to. Okay? So for the chest, meron ako dito ng dexterity and then vitality. So sa shoulder naman, dexterity, then resistance. Meron ako 8% cooldown dito at kinargahan ko to ng dashing strike damage. So may dashing strike damage ako dito, 15% ang sagad. Tapos meron pa ako sa shoulder. So, jump over tayo naman sa hands. So, importante na makargahan nyo lagi ng critical hit damage yung mga items ninyo. So, 50% critical hit damage to the max. Dexterity, may cooldown ako dito. Hopefully, sana 8% to. Meron ako 6%. And then, sa legs naman, crippling wave. May 15% ako sa crippling wave dahil yun yung generator natin, crippling wave. Okay? So, may 15% dex vitality. Sa boots, sana laging merong 12% movement speed, dex vitality, and resistance. Okay? So, pagdating naman sa Bastion of Will natin, so, meron ako ditong attack speed, then 50% critical hit damage, critical hit chance. So, sa focus ko naman, is may dexterity ako dito ni roll, meron akong 50% critical hit damage, at meron akong 8% cooldown reduction. So, mahalaga na mag-is silang ancient para ma-maximize yung vitality at dexterity ninyo. Mas matataas yung dex and vitality kapag ancient siya. So, for the amulet, dexterity, I hope I got 20% na cold damage dito, pero meron naman akong 94 to 193 damage, and then 99% critical hit chance, critical hit damage again. So napakaganda. Sa spirit guards ko naman or sa bracer, yun, meron akong 20% cold skill damage dito, critical hit chance, ancient, syempre dapat. At sa flying dragon, too good na meron akong cold damage dito. Then nilagyan ko siya ng green na diamante. So meron kang 130% critical hit damage at meron tong roll ng 15% dashing strike. So ilan na ang dashing strike natin? Okay? Na-maximize ko siya ng 45%. Crippling wave ko is 30%. And then cold damage ko is 20%. Sana 40% yan kung makakuha kayo ng magandang amulet. Cooldown reduction, 49, okay na yan. Basta 50%. And as you can see, critical hit damage ko is 521%. Okay? So, yun lang yung mga kailangan nyo sa gears
So, let's jump over na sa skills. At yun ay gagawin na natin sa mismong laban. Okay, so meron ako ditong Greater Rift 46, so we try this one. Okay. Prove yourself. So para sa una nating atake, yung generator muna. So pinili ko yung Crippling Wave. And then we go for Tsunami. So meron tong sa third attack nito, ma-freeze mo yung kalaban mo. At ito yung generator mo. Okay? So yan yung pinili ko. So makikita nyo dito. Okay, nag-freeze siya. And then Dashing Strike, okay, yung pampatay natin sa kalaban to, since napakalaki ng ang pagbabago nito dito. Na dash lang tayo at isipin niyo that would be 12,500 damage for your Dashing Strike. So pinili ko na yung Blinding Speed dahil we gain 40% increase dodge for 4 seconds. So, lagi tayong may up yan lagi kasi lagi natin ginagawa. So, yun, yung dashing niya. Kita nyo ba? Okay, napakalakas ng bawas nun. I think, parang 4 billion yung dashing ko. Okay. So, pinili ko naman Cyclone Strike, Wall of Wind, dahil may ipon natin yung kalaban sa gitna. And then after that, meron tayong 1.5 second na ma-freeze natin yung kalaban. I need spirit. Okay, so nakikita nyo ngayon, yun. Ipon ko sila, tas Dashing Strike. Okay. So, Breath of Heaven, lagay nyo Infuse with Light. Dahil kapag naka-active to, yung generator natin, nagiging ng 14 additional. So, yung Dashing Strike medyo masagad yan. Kaya dapat naka-active to. Yun. Naka-active siya. Okay. Pag ginagamit natin to. So, parang hindi tayo maubusan ng pang-dash natin. Okay. So, we jump for Mantra. Pinili ko yung Agility dito. So, Mantra of Salvation. So, ang maganda dito is increase your resistance. And then, meron kang passive na dodge, so 35. So may 40 kang dodge kanina, pag nagda-dash ka, so plus 35. Okay? At we go for Epiphany. So pinili ko yung Deserted Shroud dahil meron tong reduced damage taken by 50% kapag naka-active siya. So yan yung beast mode mo. Okay. It is not ready yet. So kapag ginagamit mo yan, makikita nyo yan. Okay. Okay. So let's jump to passive. Okay. So, pinili ko tong Alacrity para 15% generator natin. Okay, pag ginagamit mo yung Spirit Generator mo, may 15% attack speed. Beacon of Vitar para sa cooldown, 20%. At itong dalawang to, combo tong dalawang to. Itong Relentless Assault at saka Mythic Rhythm. Bakit? Because you deal 20% more damage to enemies that are blind, frozen, or stunned. So, tandaan ninyo, lagi natin na-freeze yung kalaban, so 20% more damage. Then, kukombohin pa natin ng Mythic Rhythm na every third hit of your generator, pangatlong atake natin. So, kapag gumamit tayo ng Spender, meron tayong additional na 40%. Okay? So, combo yun. Pagka-freeze mo, dash, pangatlong atake, dash, bang. Kaya, ang napakataas. Okay? So, yun lang yung mga kailangan nyo. So, tandaan nyo na sana makuha nyo sana yung mga gear na kailangan nyo. And thank you para sa aking team, si JP, si Jojit, at saka si John Corpus, at para sa trainer ko, si Jogs. Okay, so hope you enjoyed the build. So let's check it out. Okay. That ability is not yet recharged. Okay, so napakahalaga. Dash lang ng dash. Okay, bang. Okay. Thank you guys. I must wait Any to use comments, that ability. mag-comments lang kayo. Like nyo na lang kung nagustuhan nyo yung build ko, okay? So, kaya nito umakyat hanggang 50, 55 yung pinakamalayo ko dito is solo. not yet recharged. Okay, billion yung damage ko, guys. Okay. Not enough spirit. Okay, thank Rethink you. your intent.